Alam ba ninyo kung paano nabuo ang 5 kaharian sa ating nasasakupan? Matatagpuan ang 5 kaharian sa banal na lupa ng Chongqing. Pinangunguna ng Tianchuan, Taiyuan, Xianji, Tianxia at Hufeng. Mayroong kapayapaan. Subalit na ang 1000 taon na lumipas, nagsimula ng pagsalakay si Di Feitian. Nagdulot yun ng kaguluhan. Si Chang Jingzi ng Chongqing. Gumamit siya ng salamangka upang magwagi sa digmaan. Subalit, hindi niya tuluyang nagapi si Di Feitian. Ang huling patak ng kanyang dugo, nabuo ito sa isang makulay na bato. Sa ngayon, unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas. Muli siyang babalik sa pamamagitan ng dalagang nagtataglay ng bato. Ang napigilan. Magpakilala ka! Ako si Fuyao. Ikatlong antas to ng lihim na silid. Makakalampas ka kapag nakuha mo sa gisag ng Xuanyuan. Sige, susubukan ko. Lapastangan! Magbigay galang ka sa Binibini! Binibining Pei, hanggang ngayon wala ka pa rin palang awa. Isa ka ng hamak na alipin ng pangkat. Kaya wag mo akong kausapin. Kahit natuto ka kay pinunong niya ng ilang galaw, wala ka sa katayuan upang harapin ako. Alipin ka lang. Matuto kang lumugar. Isang hamak na alipin? Maaari. Ngunit gayon pa man,
Malapit ko nang matapos ang pagsubok ng silid. Isa yang kahibangan. Kailangan kang parusahan dahil pumasok ka rito ng walang pahintulot. Kaya, ngayon din ihaharap kita sa pinuno. Tingnan natin kung mayroong magtatanggol sa'yo. Oy! Sandali lang muna! Binibini, wala akong ginawang mali. At kung dadalhin ninyo ako sa pinuno, ang dapat, meron kayong patunay bago ninyo ako parusahan. Sinusubukan mo ako. Mananagot ka. Alye, igapos mo siya. Opo. Hindi ka talaga nag-iisip. Nasa tabi tayo ng isang bangin. Kung nais mo, maaari kang tumalon. Natatakot ako. Subalit, dahil iyong pinag-utos, malugod ko kayong susundin. Binibini! Walang silbi! Magbabayad ang babaeng yon. Tinitiyak ko! Pinunong yan! Fuyaw! Tama ang aking hula kanina. Ikaw ang nakita ko. Teka, umuslit ka ba ulit sa bundok? Pinagsabihan kita noon, hindi mo maaaring gawin yun. Kapag nahuli ka, maaari kang... Nais kitang makita. Huwag kang maniwala sa kanya. Pinunong yan. Layuan. Pinuno, pakiusap. Huwag mo ipagtanggol ang babaeng yan. Nahuli ko siya. Lihim siyang nagsasanay sa silid ng pagsubok. Dapat dadalhin ko siya sa pinuno. Ngunit nagmatigas siya, tinakasan kami. Pinuno, huwag mo siyang kaawaan. Dapat siyang parusahan. Totoo ba yun? Opo. Fuyaw, napakatigas ng iyong ulo. Kung maaari, unawain mo si Fuyaw. Bata pa kasi siya. Kung maaari sana, patawarin mo siya. Pinunong yan. Palagi mo na lang siya ipinagtatanggol. Kaya mga taga-Xuanyo, tumitigas sa mga ulo. Palaging lumalabag sa tuntunin ng tulad niya. Kahit ang binibini, lumabag din po siya sa mga tuntunin. Wala kang galang! Ayun ang totoo. Ang alam ko, merong pagtitipon sa bundok. Bahagi siya ng Xuanzeng. Kaya dapat naroon siya. Hindi siya dapat mawala dahil sa katayuan niya sa Xuanzeng. Ngunit narito pa rin siya ngayon. Aba! Sandali, huminahon ka. Tama ang iyong ginawa. Huwag kang magalala. Ako ang bahala sa kanya. Ako ang lalapit kay Ama. Fuyaw, umuwi ka na muna. Pag-isipan mo ang iyong ginawa habang naglalakad. Kapag nakita tayo, saka kita parurusahan. Maliwanag ba yun? Lumakad ka na. Opo. Ngunit, pinunong yan. Bakit hinayaan mo lang siya na umalis? Sandali, binibining Pei. Magsisimula na. Narito ka na rin lang. Sabay na tayong magtungo roon. Magsisimula na. Makinig ka mabuti. Ang Xuanyuan, isa sa pinakamalaking pangkat sa imperyong ating ginagalawan. Ang mga taga-Xuanzeng, kabilang sila sa mga piling nilalang na maaaring gumamit ng iba't ibang pamamaraan. Binubuo sila ng mga nagmula sa tanyag na angkan sa ating kaharian. Yung iba, dito naghahanap buhay. Tulad ko, nasa Xuanyo tayo. Alam mo ba kung anong ginagawa ng mga taong narito? Lahat kami nagsisilbi sa pangangailangan ng iba. Ikaw dyan, linisin mo mabuti yan, ha? Opo, Tatang. Ito na po ang hinihingi niya. Salamat, balik na sa gawain. Opo. Eto, kunin mo. Palagi mo itong tatandaan.
Tayo rito, tayo pinakamababa sa buong kaharian. Ang kasuotang yan, sagisag ng ating katayuan. Kaya kapag may nakita kang ibang kasuotan sa mga taga-Xuanyu, magbigay galang ka. Dito tayo. Makinig ka mabuti. Habang narito, mayroon kang pagkain at matutulugan. Kaya kahit na umulan, hindi ka mangangamba. Malaking biyaya mula sa langit, hindi ba? Kaya dapat pagbutihin mo lang dito. Huwag kung ano-ano ang atupagin mo. Huwag mo tutularan yung pinuno nila rito. Matigas ang ulo niya. Ang totoo, yung si Fuyaw kasi siya ang nangunguna. Nakita mo si Fuyaw? Nasaan si Fuyaw? Sinabi nang nasaan si Fuyaw? Hangad natin ang kapayapaan at manguna sa limang kaharian gamit ang ating kakayahan. Hangad natin ang kapayapaan at manguna sa limang kaharian gamit ang ating kakayahan. Saan? Nagulat ako sa'yo. Ikaw talaga. Bagay sa'yo ang kasuotan nila. Nasaan yung akin? Dala mo ba? Ito, isuot mo na. Salamat ha. Sana lang talaga wala makapansin na hindi tayo kabilang sa kanila. Kapag may nakakita sa atin na pumuslit sa paligsahan, tiyak papatayin nila tayo. Hindi yan. Ang dami kaya nila. Wala nang makakapansin sa atin. Lalo kung pagdududahan kung ganyan yung kilos mo. Giyahin mo ko. Umaayon lang. Oo, umaayon ka nga lang. Ngunit napakaraming nakakakilala sa'yo. Kada walang taon lang idinadaos ang paligsahan. Ayaw mo ba na makita ang pagbubukas nila? Tila nagkamali ako. Hindi kita dapat isinama. Hindi na, Fuyaw. Susundin na kita. Makinig ang lahat. Binubuksan ko na ang paglahok sa paligsahan ng ating pangkat. Ang lahat ng mga mag-aaral dito, kahit paanong kulay ng inyong kasuotan, maaring lumahok sa paligsahan kahit ano pa ang inyong katayuan. Ang ating mga ninuno nagsimula ng ganitong uri ng kaugalian. Ito ang kanilang paraan upang makapili ng mahusay na mag-aaral na may kakayahang ipagtanggol ang pangkat sa tulisan at halimaw. Tatanghaling kampyon ang magwawagi at bilang kampyon, dapat magpakitang gilas kayo at ipamalas ang inyong lakas. Isa kayo sa aasahan ng ating pangkat. Ituturing kayong mahalagang bahagi ng Xuanyuan at tataas ang tingin sa inyo ng mga taga-Taiwan. Susubukin ang paligsahan ng inyong lakas at kakayahan. Ang lahat ng nais lumahok, kailangan ninyong maglagay ng pakikilahok na nilagdaan ng inyong mga dugo sa loob ng baul. Ang lahat ng mga lalahok, dapat handang magbuwis ng buhay upang kayo ay magwagi. Kahit anong katayuan. Subalit minamaliit nila ang mga taga-Xuanyu. Bakit? Mali ba? Nais na ba ninyong mamatay? Umuwi na kayo. Dali, lumakad na kayo. Bilis! Bumaba ka rito. Sabing bumaba ka. Pasalamat ka, hindi ko kaya umakyat dyan. Hoy, Fuyaw! Humanda ka. Tatamaan ka talaga kapag nahuli kita rito sa baba. Sino may sabi na maaari kang magtungo sa pagbubukas? Naghanap ka pa na kasama mo, tulad mo, parurusahan ko rin siya. Hindi ka talaga bababa. Bumaba ka rito! Nais ko na pong bumaba.
Ngunit natatakot po ako sa matataas. Ay, naku, ang batang Ay, ito. Tatang, sandali. Uminahon ka muna. Fuyaw, aminin mo na lang pagkakamali mo. Dapat pinigilan mo siya sa balak niya. Buti pa ikaw unahin ko. Ay, Tatang, sandali! Huwag mo siya sasaktan! Pinilit ko lang Hindi siya. po. Tatang, hindi niya ako pinilit. Nais ko magtungo ron. Hindi kaya na ako- mahalaga kung pinilit ka nga niya. Bumalik ka na sa gawain mo Opo, ngayon dyan. opo. Ha? Ay, opo. Bilis! Ay, Tatang naman. Ang dali niyo siyang pinaalis. Dapat ganun din kayo sa akin. Bukod pa ron, sumilip lang ako kanina. Walang nakapansin. Bumaba ka na. Hindi na kita papaluin. Baba na, may papagawa ko sa'yo. Oh, Ika-15 ngayon. Magdala ka ng alak sa ibaba. nakatitiyak po ba kayo? Kung ayaw mo, sa iba ko na lang iuutos. Tatang! Sa wakas, kala mo makakalusot ka, ha? Ha? Hindi mo ako maiisahan. May pagkakyat ka pa sa puno, ha? Tatang! Masakit! Tama ng sakit ng puwet ko. Tayo! Ha? Alin na masakit? Sabi ko na nga ba, alam ko nagpapanggap ka lang. Hindi ka naman talaga nasaktan. Tatang! Fuyaw. Ha, tapatin mo nga ako. Ano bang masama kung kabilang ka sa Xuanyo? Ah, oo, tama. Mababa ang katayuan. Mahirap ang buhay. Ngunit lahat sa pangkat natin, kinagigiliwan kanila. Pagkatapos yung mga batang sumusunod sa iyo, anong tinuturo mo sa kanila umakyat sa puno tulad mo? Bakit nais mo pa rin umalis sa ating pangkat? Ano pong mali ron? Marahil kasundo ko ang mga taga-Xuanyo. Ngunit malapit din ako sa iba. Sumunod ka na lang kasi. Sumusunod naman po ako. Hindi ko lang po maunawaan bakit may iba't ibang katayuan. Yung mga tagapangkat ng Xuanzeng. Sa tuwing narito sila sa bundok, akala mo kung sino sila. Kinakawawa nila kami. At hindi kami maaaring lumaban. Bawal dahil tayo ang nasa ibaba. Tumigil ka na nga. Ito ang tadhana natin. Kaya dapat tanggapin mo na yon. Ha? Diyan na kayo! Hoy! Huwag kang gumawa ng gulo habang naroon ka! Ha? Maliwanag ba? Opo, Tatang! Kumusta ang inyong paglalakbay? Habang nasa kuning ako, nakita ko ang prinsipe. Matapang siya at matalino, tulad ng mga pandas. Mataas po ang tingin ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin, hati-hati ang pamahalaan. Kaya nais niyang bumuo ng hukbo. Dagdag niya, kailangan niya ng tulad ko. May nakalap ka bang ulat habang pabalik ka rito? Tungkol saan po? May pagbabago sa kuning. Po? Ama. Inihanda mo ba ang lahat? Batay sa aking inutos sa'yo. Aking ama, inutusan ko si Zhang Henyan. Ihanda ang hukbo, ang palasyo, na paliligiran ng ating mga kawal. Kaya ang Chije na yon, hindi niya po tayo matatakasan. Mabuti. Mabuti. Si Chiche, napakatagalan niyang ninanais na maagaw sa akin ng trono. 3 araw na lang ang nalalabi bagong paghihirang sa prinsipe. Hanggat narito si Chichen, mananatiling nasa banganib ang ating angkan. Anak, tandaan mo, ang dapat, mawala siya. Ang dapat, mawala siya. Ngayong gabi, mapapasakamay ko na ang buong Encoded by Taiwan. BitsTV.com.
Sasaktan niya ang hari. Siya ang punong ministro. Siya ang pumapangalawa sa kapangyarihan. Kung mag-aaklas po sila, magsisimula yun ang malaking gulo. Dahil sa hawak niyang katungkulan, hindi maiiwasan na mag-aklas siya. Subalit wala pa rin nakakaalam kung sino ang magwawagi. Kung sakaling matalo ang hari at magkaroon ng pagbabago, maraming pagbabago ang mangyayari sa Taiwan. Ano po ang ating gagawin? Maghihintay na lang po ba tayo? Ano ang ating magagawa? Inilagay tayo sa malayong lugar upang magsanay ng mga mag-aaral at lumayo sa politika. Hindi tayo makikialam. Subalit, Ama, umaasa po sa akin ang prinsipe. Ayaw ko naman na... Huwag mong isipin ang nararamdaman niya. Kung ikaw ang magwawagi sa gaganaping paligsahan, tiyak na hindi magbabago ang tingin sa iyo ng prinsipe. Tandaan mo ang katayuan ng ating pangkat sa kaharian, kaya dapat magtagumpay ka. Patawarin po ninyo ako, Ama. Maganda ka na. Ikaw dapat ang magwagi. Tandaan mo yan. Opo. Malabo ang pagdingning ng mga bituin sa kalangitan. Ibig sabihin, dadanak ang dugo sa palasyo. Tapusin sila. Walang ititira kahit na sino sa kanilang angkan. Huwag ka mag-alala. Walang mananakit sa'yo. Walang may nais na madungisan ang iyong dugo. Kaya maghintay ka lang rito. Makikita mo kung paano ko kukunin ang trono sa iyong angkan. Ayos ka lang? Uy! Iligtas mo ako. Ako si Xuan Yuan Min ng Chuandu. Tulong! Binibining Pei, matibay ang lubid niyan. Kahit na sino, mahihirapang makawala. Aabuti na maghapon bago makalabas. Kung mahuhulog si Fuyaw sa bitag na ginawa ninyo, gagantimpalaan kita. Salamat, Binibini.
Ikaw pala, Peyuan. Ipagpaumanhin mo. Akala ko si Fuyaw. Bakit naman? May pagkakatulad ba ako sa kanya? Wala. Wala. Akala ko lang kasi... Maiba pala ako. Bakit ka narito? Palagi kayo ni Fuyaw rito. Hindi ako maaring sumama? Wala akong sinabing ganyan. Kung wala kang sasabihin, mauna na ako. Simula ng tag-araw noong umalis ka upang maglakbay. Tignan mo. Nagsisimula ng taglagas. 79 na araw nang lumipas. Mali pala. Kung kasama ngayon, may 100 na pala. Ikinasal ang aking ate. Si Ama, nais niyang mapalapit sa mga maharlika. Kaya pinauuwi na niya ako. Nasa tamang gulang ka na. Dapat humanap ka ng mga kaisang dibdib. Pinuno, hindi mo ba nauunawaan? Ang aking nais manatili rito. Ikaw ang aking nais na. Sa panahon ng iyong pamamalagi, mahusay ang ipinakita mo. Tiyak ako maganda ang ipapakita mo sa paligsahan. At dahil doon, magiging tanyag ka, hindi lang sa maharlika. Kahit na ang kamahalan, maaaring ipakasal ka sa prinsipe. Katulad nga ng aking sinabi, ang aking nais ay manatili rito. Nais kong manatili sa tabi mo upang makasama ka pa. Tutulungan kita upang makilala sa Taiwan. Sinusumpa ako! Lagot ka! Gaganti ako! Mananagot ang may gawa nito! Palaging nangyayari sa akin to! Gagantihan kita! Pinuno, ang nararamdaman ko... Si Fuyaw! Encoded by BitsTV.com. Tiyak ba kayo siya? Tiyak kaming siya si Xuan Yuan Min. Pinuno. Iligpit siya. Pinunong yun. Utos ng ministro buhayin siya. Tigil. Pinuno. Tulog lang po siya. Tulong! Tulong! Fuyaw! Pinunong yan! Pinunong yan! Sandali. Ayos ka lang? Ayos lang. Hindi ba magdadala ka ng alak? Bakit nauwi ka rito? Nasaktan ka ba? Yung alak. Pagagalitan ako, lagot na. Uy! Ano nangyayari? Lagot ako nito. Lagot na. Hindi ito maganda. Tiyak na magwawala si Tatang. Ikaw kasi. Hindi ka talaga marunong mag-ingat. Kaya mo, ako na magpapaliwanag. May nawawala? Ano yun? Ano hinahanap mo? Ha? Noong patungo ka rito, may napansin ka bang lalaki na nasugatan dito? May suliranin ka na. Ngunit ibang tao pa rin ang iniisip mo. Kalimutan nyo na. Ngunit sana lang ligtas siya. Uy! Tignan mo yan. Nasugatan ka na. Ibang tao pa rin ang iyong inaalala. Fuyaw, dalaga ka na. Kumilos ka tulad ng ibang babae. Kapag masakit, maaari ka magalit o kaya naman umiyak. Pinunong yan. Nag-aalala ka ba sa akin? Ikaw talaga. Sige, maupo ka upang maggamot ko yan. Tingnan mo, dumudugo ka. Alam ko, dahil malapit tayo, may iba riyan. Pinag-iinitan ka talaga. Nakatitiyak ako, sila ang may pakananong patibong.
Dahil sa kanilang ginawa, napahamak ka. Wala lang po yun. Kahit sino pa sila, kaya kong gumanti. Tingnan mo yan. Palaban ka na naman. Paminsan-minsan subukan mo magtimpi. Ngunit huwag ka mag-alala. Kapag ako na ang pinuno ng Xuanyuan, aalisin na kita sa pagiging taga-silbi. Ipaalam ko sa buong mundo, nais kita makasama. Wala na akong ibang pipiliin. Dahil po sa inyong mga sinabi, naniniwala na akong patas pa rin ang mundo. Ngunit bukod sa akin, ang mga kasamahan ko na nasa pangkat ng Xuanyu, maging ganun ka rin sa kanila. Kung maaari, ang mga katulad ko pakitunguhan din ng may paggalang. May mga tuntunin tayong sinusunod rito. Tama na nga yan. Huwag mo nang isipin yun. Ihahatid na kita. Tayo na. Halika. May mga tagalabas. May panauhin tayo? Sinong pumasok ng walang pahintulot? Isa raw po siya sa alagad ng punong ministro. Itinuturing na sagradong lugar na ito. Kailangan kong malaman, ano ang inyong dahilan upang magpumilit pumasok? Narito na ang pinuno! Ako si Yanli, ang pinuno ng pangkat na Xuanyuan. Ano ang dahilan ng inyong pagdating ng walang pahintulot? May mahusay ba kayong manggagamot sa lugar na ito? May pinsala ang aming kasama. Ang utos ng punong ministro, mahalaga ang kalagayan ng kasama namin. Tila napakatagal mo nang nasa kabisera. Nakalimutan mo nang gumalang kahit kayong nangangailangan. Narito ang punong ministro! Liligtas ba ng maggagamot ang binatang yan? Huwag po kayo mag-alala. Siya ang tanyag na si Zhang Yue na walang katulad ng kakayahan pagdating sa panggagamot. Namamalagi siya rito upang makapangalap ng mga halamang panlunas, kaya madali namin siya nakikita. Kahit agaw buhay, nagagawa pa rin niyang pagalingin. Kahit agaw buhay? Tignan natin kung may katotohanan ang iyong sinabi. Kumusta na ang lagay niya? Maayos naman siya. Bago matapos ang araw, magkakaroon siya ng malay. Mag-iwan ka ng lunas na maaaring ipainom sa kanya. Maayos na siya. Kahit walang lunas, magigising siya. Diyan na kayo. Walang galang. Pabayaan mo na siya. Ganyan ang karaniwang tao. Hindi sila marunong gumalang dahil sa kakulangan sa kaalaman. Tiyak kami siya si Xuanyuan Min. Ama, ano po nangyayari? Ang mga panauhin, maging maingat ka sa kanila. Sino po ang mga yun?
Naroon ang punong ministro. Po? Palagay ko may mga pagbabago sa palasyo. Kahit ang punong ministro, nagtungo siya rito. Kaya gamitin mo ito bilang pagkakataon. Sino kayo? Nasaan ako ngayon? Nais kong malaman kung ang iyong ngalan ay Xuan Yuanmin. Paano kung ako? Paano kung hindi? Paano niyo nalaman ang tungkol doon? Pagbati, hinirang na prinsipe. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangasan. Nais ko lang na makatiyak. Hinirang? Anong ibig mong sabihin? Palagay ko hindi pa umaabot sa bayan ng Kuan ang balita tungkol sa utos ng hari. Kamahalan, nakapagpasya na po ang inyong ama na italaga kayo bilang kapalit. Sa loob ng 2 araw, darating ang inyong sundo. Totoo ba yan? Kamahalan, yun po ang katotohanan. Ibig sabihin, ako ay... Ako na ang hari ng Taiwan.